Mga minamahal, itaas po natin ang ating mga kamay. Dakila't mapagpala po naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapuri-puri, O Diyos, ang iyong marilag na pangalan sa umagang ito. Ama banal, narito kami, O Diyos, sa bahagi ng aming pakikinig ng iyong mga buhay na salita. Ama, sa ganang akin, wala akong magagawa, O Diyos. Hallelujah, hindi ako karapat-dapat. Mahal ang Panginoon, subalit sa mga sandalang ito, marapatin mo, Ama. Mahal ang Panginoon, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos, langisan mo nawa ang iyong mga salita na aming pong pag-aaralan sa umagang ito. Bigyan mo ng kalakasang pisikal ang iyong mga anak, O Diyos. Alisin mong antok, mahal ang Panginoon. In the name of Jesus, hallelujah. Hindrances, unbelief and doubt, cast out in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lahat magsabing, praise the Lord, minamahal. God bless you po mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga mahal, ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa hapong ito, sa umagang ito. Mga minamahal, at I give the full honor, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ganon din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family. At patuloy po nating inaalaala, hindi natin malilimutan ang ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida, ating beloved Mama Dear, mga mahal. At purihin ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko, sa lahat po ng aking mga kapatid sa mahal na Panginoon, mula sa ating mga manggagawa, sa ating pong mga preachers, sa ating pong mga elders, hallelujah, mga choir members, musician, technicians, sa lahat ng ating minamahal at ginigiliw ng mga kapatiran, mga mahal, sa lahat ng ating mga bisita ngayong umagang ito, kung meron man, mga kapatid, at sa lahat ng ating mga viewers here and abroad, purihin ang mahal na Panginoon, may mahal. Makipagbukas po kayo sa ating mga Biblia, dito po sa aklat ng Matthew, chapter 5, verse 6, may mahal. Basahin natin, ating beloved Brother Laser, sa English. From the Gospel according to St. Matthew, chapter 5, verse 6, Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tagalog po. Ito po sa aklat ng Mateo, ang kabanata po ay 6, 5, talatay 6. Chapter 5, verse 6. Chapter 5, verse 6. Mapalad ang nangagugutom at nangauhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Amen. Dakilang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita, mga minamahal. Blessed are they which hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Amen. Mga mahal, bigyan natin ng title ang ating pong pag-aaral sa umagang ito, Hunger for God's Righteousness. Hunger for God's Righteousness. Pagkagutom po sa katuwiran ng ating mahal na Panginoon. Amen. Say, praise the Lord. May mahal, meron dalawang uri ng hunger, mga kapatid ko, na ating pong titingnan. Dito po sa ating aralin, mga minamahal ko, there are two kinds of hunger in this world. Mga mahal, unang-una po ay hunger in things, materials, possession, and power. Iyan po, mga minamahal ko, ang nasa puso ng mga tao sa mundo ngayon, sa sanlibutan. Pangalawa po ay hunger in spiritual things, mga mahal. Ito pong pagkagutom sa spiritual na bagay, at ito po ang pinakamabuting mithiin ng bawat mananampalataya, bawat anak ng Diyos, at ito po ay hindi maglalaho. Amen po, mga minamahal. Sabi po ng talatang nabasa natin, mga kapatid ko, Blessed are they, mga minamahal, sa ibang lengguwahe, sa ibang version ng ating Bible, happy are they which do hunger and thirst after righteousness. Mapalad, maligaya, mga mahal, yung mga taong sila'y nagutom at nauhaw sa katwiran ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Nakikinig po ba kayo? Mga mahal, dito sa talatang itong nabasa natin, mga kapatid ko, kinakausap ng dakilang Diyos dito yung napakaraming mga tao, mga minamahal. Bakit sinabi ng dakilang Diyos sa ating sa mga taong napakaraming tao ngayon, mahal, yung mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran ng Diyos? Bakit sinabi niya sa tao yon? Ano po ba ang kinauuhawan ng mga tao ngayon sa ating panahon, mga kapatid?
ano po yung kalagayan ng mga tao ngayon. Kasi po, mga minamahal, binanggit ng dakilang Diyos yun sa maraming tao dahil alam niya yung kalagayan ng mga tao maging sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon, mga minamahal ko, ay for example, mga minamahal, 5,000 ang sumusunod sa dakilang Diyos sa kanyang mga pangangaral ay nakikinig, mga minamahal ko, 12 lang doon ang totoong maligaya, sapagkat the rest, mga minamahal ko, ay ang kanilang pakay sa pakikinig ng salita ng Diyos ay para sa material na bagay. Kaya nga sabi ng dakilang Diyos sa John chapter 6, mga minamahal, last 4 verses, mga kapatid, ang sabi ng dakilang Diyos, tumalikod ang lahat ng mga tao sa Kanya, mga minamahal, sapagkat ang sabi ng dakilang Diyos ay, mithiin ninyo, hindi mga pagkaing napapanis, kundi pagkaing nananatili hanggang sa buhay na walang hanggan. Mula noon, mga minamahal, si talikuran ng mga tao, at ang sabi ng dakilang Diyos sa 12, kayo bang 12 ay tatalikod din sa akin? Sabi ng 12, mga minamahal, sabi ni Peter, mahal na Panginoon, kung kami tatalikod sa iyo, saan kami pupunta? Ikaw lang ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Lahat magsabing, praise the Lord. So, anong mga minamahal ang kalagayan ng mga tao ngayon? Ano yung kinauuhawa ng mga tao ngayong panahon natin? 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 4, mga minamahal, they are hungry for the lust of the world. Gutom ang mga tao ngayon sa pita ng mundo. Tingnan nyo. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 4. This know also that in the last days perilous time shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heavy, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such, turn away. Amen. From such, turn away. Tagalog, beloved Brother Tani. Sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 4, Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay maging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Mga minamahal, yan ang tao ngayon sa mundo. Hindi na, tayo po'y nasa thankless generation ngayon. Hindi na halos marunong magpasalamat ang mga tao sa dakilang Diyos, sa mga tao sa mundo ngayon. Maraming tao ngayon, matigas na ang puso sa salita ng Diyos, mga kapatid. At ang kakulangan po sa pagkauhaw sa righteousness ng dakilang Diyos ay pagkakaroon po ng pusong bato ng mga tao. Yung mga minamahal ko, matigas ang puso ng tao sa salita ng Diyos. Kaya, mga kapatid, bagaman mga minamahal, maraming relihiyon na naglipa na sa mundo ngayon, mga kapatid ko, subalit ang mga tao po ay nanatiling ligaw, mga kapatid. Hindi nila masumpungan, hindi nila makita, bagaman nasa kamay nila ang Bible, nasa kamay nila mga minamahal ang mga salita ng Diyos, pero hindi po binuksan ng mahal na Panginoon yung kanilang pangunawa sa salita ng mahal na Panginoon. Amen. Mga minamahal, sapagkat mga kapatid ko, yan ang naturalisa ng tao ngayon. Matigas po ang puso ng tao. Nagbabasa ng salita ng Diyos pero hindi po nagpapasakop sa salita ng mahal na Panginoon, sa kalooban ng dakilang Diyos. Meron palang ganon. Kaya mga minamahal, kasalanan po ang nagpapatigas sa puso ng tao at ito po'y laban sa dakilang Diyos. Kasalanan ng dahilan kung bakit
Malamig po ang pagtanggap maging ng mga Kristiyano sa spiritual na bagay. Minsan ang Kristiyano po ay nadadaig na ngayon, mga mahal na mga gadgets. Nadadaig na ngayon, mga kapatid ko, ng mga social media. Mas marami pong panahon, mga minamahal ko, sa mga gadget kaysa sa panahon sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Nakikinig po ba? Praise the Lord. So how do we become righteous, mga kapatid? Paano natin, mga minamahal ko, makamtan yung righteousness ng mahal na Panginoon? Psalms chapter 51 verse 10. Ayun, mahal, tingnan natin ang panalangin po ni King David dito. From the book of Psalms chapter 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Amen, amen. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Sabi po ng Bible. Tingnan natin sa Tagalog, beloved. Ito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 51, versikulo 10. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ko ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Amen. Hallelujah. Humihiling si David, mga minamahal ko, ng pusong malinis. Sapagat hanggat hindi lumilinis yung ating mga puso, mga mahal, hanggat hindi natin pinapalinis sa mahal na Panginoon ang ating mga puso, hindi tayo bibihisan ng dakilang Diyos ng righteousness. Amen? Kailangan po yung taos sa pusong pagsisisi, taos sa pusong pagsuko ng buhay sa dakilang Diyos, mga minamahal. And we are not righteous by nature, mga kapatid. Amen? Mga minamahal, maraming mga tao, mga kapatid ko, yung umaangkin na mabait naman ako, matuwid naman ako, hindi naman ako salbahe. Alam niyo, mga minamahal, dahil sa pagsilang pa lang ng tao, mga kapatid ko, mula sa sinapupunan ng kanyang mahal na ina, alam po ba ninyo na taglay na po natin yung sumpa ng kasalanan? Amen? Isinilang pa lang tayo, sabi ng Biblia, mga mahal, meron na tayong sabi rito, mga mahal, behold, I was brought forth in iniquity, mga kapatid. Isinilang ako sa kasalanan, sa kasamaan. Tingnan niyo sa English po. Psalms chapter 51 verse 5. Book of Psalms chapter 51 verse 5. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Amen. Hinugis ako sa kasalanan, sabi ron. Napakaganda ng talatang ito. Sa aklat ng mga awit, Kapitulo 51, versikulo 5. Narito ako inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. So, our natural inclination is to please ourselves rather than God. Yan ang totoo, mga mahal. Yan ang naturalisa, mga kapatid, ng mga tao sa mundo ngayon. Yung natural nating hilig, mga mahal, ay yung paluguran natin yung sarili natin kaysa sa dakilang Diyos. Ganon tayo nung panahon na tayo po'y wala sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hindi natin alam ang mga bagay na ito, mga mahal. Kaya sabi nung nabasa natin kanina sa Timothy, for men will be lovers of themselves. Maliwanag. At sa verse 4, sabi ron, lovers of pleasure rather than lovers of God. Mas iniibig, minamahal ng mga tao yung bagay na sanlibutan kaysa pag-ibig sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Wala tayong maayos, wala tayong righteousness sa harap ng mahal na Panginoon nung hindi pa natin siya nakikilala. We do not become righteous by being good. Hindi tayo pwedeng maging righteous sa harap ng dakilang Diyos dahil sa mabubuting gawa natin. Tingnan nyo Ephesians chapter 2, dagdag ko na lang to, verse 8, 9, mga mahal. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, mga kapatid. From the book of Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Para walang makapagmalaki sa harap ng mahal na Panginoon. Sabi ng talatang nabasa natin, mga inamahal, sa biyaya tayo ng dakilang Diyos na ligtas. Tingnan nyo, Tagalog po.
Dito po sa aklat ng Epeso, kapitulo ay 2, ang talata po ay 8 hanggang 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. So wala palang dapat makapagmalaki. Mga minamahal, naalala ko tuloy sa aming probinsya nung araw. Mga kapatid, mahilig ang mga tao noon kapag nagtayo sila ng building, nagtayo sila ng establishment. For example, mga minamahal, school, doon po sa pader, mga minamahal ng school, itatatak nila ron, mga minamahal, donated by Mr. and Mrs. blah blah blah. Amen? Sunod-sunod yan, mga minamahal, nagpapakilalang pangalan. Ibig sabihin, sila ang gumastos noon. Sila ang nagpatayo noon, mga minamahal. Amen? At yun na po ang pangahawakan ng tao, mga kapatid. Sasabihin nila, Lord, mahal na Panginoon, papasukin mo ako, nagpatayo ko ng chapel. Amen? Papasukin niyo po ako, tumulong ako, milyon ang aking binigay. Amen? Pero sabi ng Bible, mga mahal, we are saved by grace. Not by good works. Amen? Tandaan po natin yun, mga mahal. Hallelujah. At ito pong Isaiah 64, verse 6, mga kapatid. Mga mahal, tingnan natin ang talatang ito. Book of Isaiah, chapter 64, verse 6. But we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Amen. 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 Tagalog po, beloved Brother Tani. Sa aklat ni Isaias, kapitulo 64, versikulo 6, sapagkat kami lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi. Amen. At nalalantang gaya ng dahon kami lahat. Jesus. At tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Amen. Say praise the Lord. Yun lang, mga minamahal. Yung katwiran natin pala na pinagmamalaki, pasahan lang sa mahal na Panginoon. But we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags, sabi rito. We all fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. Amen. Ganun pala, mga minamahalang tao. Itong talatang ito, mga kapatid ko, iba kasi ang kahulugan ng ibang mga nagbabasa ng ganito, ng talatang ito. Yung talata pong ito, mga minamahal, hindi po nangangahulugan na ire-reject tayo ng dakilang Diyos kung tayo po ilalapit sa Kanya ng may pananampalataya. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Kasi nakalagay dun ang inyong katwiran ay katulad ng basahang marumi. Hindi nangangahulugan, mga mahal, na tayo po'y ire-reject pag lumapit tayo sa Diyos. Ang meaning po ng talatang ito, God will point out that our righteousness is nothing compared to His infinite righteousness. Amen? Praise the Lord! Yung ating sariling katuwiran, mga minamahal, yung ating sariling righteousness, wala pong kabuluhan yan, mga minamahal, kung ikumpara sa Kanyang walang hanggang katuwiran. Amen ba? Sapagat ang dakilang Diyos, mga minamahal, siya ang Diyos na puspos ng kaliwanagan na hindi kayang titigan ni numan, sabi ng Bible. Amen? Lahat ng inaantok magsabing, praise the Lord. Ang sarap pakinggan ng salita ng mahal na Panginoon. Amen. Konting-konti na lang minuto, matatapos na tayo. Samahan niyo po ako. Amen. Huwag niyo po akong tutulugan. Amen. Praise the Lord. Yung nakakagising na palakpak po, ayun mahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Amen. Praise God. Mga minamahal, kasalanan po, mga kapatid ko, yung nakapagbibigay sa atin ng dungis para hindi po tayo makarating sa trono ng ating dakilang Diyos, yung ating panalangin. Amen ba? Our only hope, therefore, is the grace and mercy of dear Jesus, who can cleanse us and bring us into God's presence.
Amen? So pangatlo, mga minamahal, makikita natin dito, mga kapatid, we become righteous through Jesus Christ. Magiging matuwid lamang tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko, magkakaroon lang tayo ng totoong hunger for God's righteousness, mga kapatid, kapag ang mahal na Panginoon pumasok sa ating mga puso. Amen ba? 2 Corinthians chapter 5, verse 21, o mahal, tingnan natin ang talatang ito. From the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For he had made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Amen. Amen, amen, hallelujah. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, ang kabanata po ay 5, ang talata po ay 21. Yaong hindi nakakikilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging kaniya katuwiran ng Diyos. Say praise the Lord. Praise Mga minamahal, kaya tayo nakalapit sa katwiran ng mahal na Panginoon, kaya tayo nakalapit minamahal sa ating dakilang Diyos pala, siya rin ang gumawa. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Amen ba? Umagos ang banal na dugo ng ating dakilang Diyos sa cross, mga minamahal. At yun po ang naglinis sa ating mga kasalanan. Hinugasan tayo ng dugo ng dakilang Diyos, kaya tayo naging righteous ngayon. Amen? Kaya tinaglay natin yung righteousness ng dakilang Diyos, mga minamahal. Naging maligaya tayo dahil sa righteousness ng dakilang Diyos, mga kapatid. Naramdaman natin ngayon yung spiritual hunger. Amen? Ngayon, kung merong mananampalataya, mga minamahal, na wala pong maramdamang spiritual hunger, hindi natin na-experience na tayo po yung magutom sa katwiran ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, kailangan po natin ng more prayer. Amen ba? Kasi pag hindi natin ninasa, mga mahal, yung bagay na spiritual, mga kapatid, hindi tayo magbabago. Hindi tayo maliligtas. Amen. Alam nyo, may kagalakan ka, mga mahal, may kagalakan tayo kapag pinili mo yung spiritual hunger. Spiritual hunger is a sign of life. Yan ang buhay natin. Diyan tayo, mga minamahal, pinapalusog ng mahal na Panginoon sa ating mga kaluluwa. Amen? Praise the Lord! Minsan, mga minamahal, may mga tao, mga kapatid ko, na baliwala sa kanila, dadalo o hindi, mga minamahal, wala lang, mga kapatid. Walang conviction. Mga minamahal, napakadelikado, mga kapatid ko. Napakadelikado niyan. Amen. Alam nyo, ang mga taong walang interes sa dakilang Diyos, wala pong pagnanais at pagkauhaw sa salita ng Diyos yan. Wala po. Amen. Praise the Lord. Pag wala kang interes sa ating mahal na Panginoon sa kanyang gawain, wala tayong pagnanais, wala tayong pagkauhaw sa salita ng Diyos. They are like the dead and are in danger of eternal death. Mga kapatid. Nakakatakot yun. Amen po. Yung mga tao naman na inilaan ng dakilang Diyos sa kaligtasan, yun yung mga nagugutom sa salita ng Diyos. Yun yung mga nauuhaw sa spiritual. Amen. Gustong-gusto nilang, mga minamahal, makausap yung mga preachers. Gusto nilang kausapin, mga minamahal, yung mga preachers, sapagat yung mga preachers, mga minamahal, walang lalabas sa bibig niyang mga yan, kundi puro word of God. Puro makakapagpatibay sa iyong pananampalataya. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo, sabi ni King David, Psalms chapter 42 verse 1, mga minamahal, ako'y nauhaw, O Diyos, katulad ng usa sa pagkauhaw sa batis. Tingnan niyo. Book of Psalms chapter 42 verse 1. As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. Amen. Amen. Tagalog po, minamahal. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 42, versikulo 1, kung paano humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Amen.
Praise the Lord. Kung paano ang isang usa ba 'yon? Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis. Gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Sabi ba ni King David sa ibang mga talata, mga minamahal, O Diyos, pinapalangoy ko ng aking mga luha ang aking unan, ang aking higaan. Amen. Pinapalangoy ko ng aking mga luha ang aking higaan, O Diyos, sa pagkasabik sa iyo. Hallelujah, glory to God. Lahat ng umiibig sa mahal na Panginoon magsabing, praise the Lord. Amen, hallelujah. Lahat tayo mga minamahal, gusto nating mapalugdan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kanya lang mga kapatid, kapag hindi mo naintindihan ito mga mahal, hindi mo alam paano mo siya palugdan. Amen ba? Unang-una mga mahal na gusto mong palugdan ng mahal na Panginoon, mauhaw ka muna sa kanyang katuwiran. Amen? Magkaroon ka ng desire. Mga mahal, kahit hindi ka pinapalo up. Mga mahal, alam mong Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga kapatid. Amen? Nakikinig po ba kayo? Hallelujah. Mga minamahal, naalala ko tuloy ang ating beloved Brother Doming, mga mahal. Ngayon po'y nakahimlay, mga kapatid. Kinuha ng ating mahal na pinagpahinga ng ating dakilang Diyos sa kanyang katapatan sa paglilingkod. Mga mahal, nung una, hindi po siya nakakadalo ng Miyerkules. For how many years, mga mahal, hindi siya nakakadalo ng Miyerkules. Pero nakikita ko, mga mahal, yung kanyang pagkauhaw. Hindi siya makadalo, mga mahal, gusto niyang dumalo sapagkat may trabaho siya. Amen? Pero nung siya'y magretiro, mga mahal, sa trabaho, wala na siyang absent. 3 times a week, mga mahal. Hallelujah. Diretso, mga kapatid ko. At excited na siya. At lagi na siyang umiiyak sa presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Kapag umiyak pa naman siya, may mahal, napakasimple lang, mga kapatid. Namumula lang yung ilong niya. Ayun. Revive na siya noon. Amen? Yun yung nangyari sa kanya last Sunday, o mahal. Bago siya kunin ng dakilang Diyos, Lunes siya kinuha ng mahal na Panginoon. Sunday, pinuspos siya ng mahal na Panginoon ng Santong Espiritu. Ibig sabihin, nilinis muna siya ng mahal na Panginoon. Sapagat alam ng dakilang Diyos, kukunin na siya kinabukasan. Amen? Kinagabihan mo yung mahal ng Sunday, mga kapatid ko, bumigay na yung kanyang katawan, mga mahal, bumagsak na siya, mga kapatid. At mga minamahal, 10:00 daw yata ng umaga, binawian ng buhay. Pero makikita mo, mga kapatid, bago siya kinuha ng mahal na Panginoon, mga mahal, nauhaw muna siya sa mahal na Panginoon. Amen? Sana, mga inumahal, ganun tayo. Amen? Praise the Lord. Hindi po yung mamamatay, ho. Hindi yun. Yung pagkauhaw. Amen ba? Mga inumahal, yung uhaw na uhaw ka sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Glory to God, mga inumahal. Praise the Lord. Yung uhaw sa presensya ng dakilang Diyos, mga inumahal, tapos na yung Sunday service natin, gusto mo Miyerkules ka agad. Amen? Pagkatapos mga mahal ng Miyerkules, gusto mo Biyernes ka agad. Sapagat mga mahal, excited ka lagi makinig ng Word of God. Praise the Lord. Naranasan niyo ba, mga mahal, habang nakikinig ka ng Word of God, on fasting ka, nakikinig ka ng Word of God, panay ang dighay mo? Minsan 7 days ka na walang kain, mga mahal, 5 days ka na walang kain. Kapag nakikinig ka ng Word of God, dumidighay ka. Naranasan niyo ba yon? Ibig sabihin, nabubusog ka ng salita ng mahal na Panginoon. Yan ang lakas natin. Nag-take over na po yung Holy Spirit sa iyo. Kaya, mga mahal, nagagawa nating makapag-ayuno ng mahaba. Amen. Ngayon, mga minamahal, sina-challenge natin, mga kapatid, yan lahat ng mga kapatiran natin. Mag-alay tayo ng pag-aayuno para po sa ating 50th Golden Anniversary. Amen. Praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. At mga kapatid ko, hindi ko alam ang mensahe yata sa main church ay 50 days sa mga choir members. 50. Mga mahal. Mula ngayon, mga kapatid. May 8 buwan pa ba tayo? Mga mahal. 50 days, mga kapatid ko, putol-putol lang. Hindi naman diretso.
Amen ba? Nako, mga mahal. Hindi ka agad makakibo yung mga anak ng Diyos. Akala straight, mga kapatid. Hindi po. Putol-putol lang. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, lahat po tayo nilikhang kawangis ng dakilang Diyos. Nilikha tayo ng dakilang Diyos para sa Kanyang salita. Amen. Dinisign tayo ng dakilang Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Para sa Kanya lang, mga mahal. Para sa gawain lang ng dakilang Diyos. Yan, mga kapatid ko. Yung malinaw, mga minamahal ko na pangungusap dyan, nilikha tayo, dinisenyo tayo ng mahal na Panginoon, mga mahal, para sa Kanyang gawain. Wala na pong iba. Amen? Praise the Lord! Hanggat hindi natin kinauhawan ang salita ng mahal na Panginoon, yung ating mga puso, hindi masatisfy, mga mahal, sa lahat ng bagay dito sa mundo. Totoo yan, mga minamahal ko. May palaging kulang. Hanggat hindi natin, mga minamahal, kinauhawan ang dakilang Diyos, hanggat hindi natin kinauhawan ang katuwiran ng dakilang Diyos, mga mahal, sa ating mga puso, hindi masatisfy, mga mahal, ating sarili, ang ating katawan dito sa mundo. Laging may kulang. May kulang lagi sa buhay natin kahit nasa iyo na lahat, mga mahal. Kahit nasa iyo ng materials, mga mahal, kahit na yung financial, mga kapatid ko, tagumpay, mga mahal, lahat ng diploma nasa atin na. Mga mahal, kapag hindi mo kinauhawan ang katuwiran ng salita ng mahal na Panginoon, mga mahal, empty pa rin tayo. Hindi kayang punuan ng material na bagay, ng yaman ng mundo, ng financial ng mundo, yung ating mga puso. Lagi kang gutom, lagi kang uhaw, lagi kang nangangailangan, o mahal. Lagi kang may hinahanap na hindi mo makita, mga kapatid ko. Hindi mo maintindihan ang dahilan, mga kapatid. Bakit laging empty, o mahal, ang ating buhay, ang ating puso. Yes, may pera ka po, o mahal. May pera ka, may magandang buhay tayo, o mahal. Meron tayong may bahay, may sasakyan, mga kapatid. May magandang pamilya, pero may mahal. Pero para hindi mo maintindihan ang buhay. Parang hindi mo maintindihan, mga minamahal, anong dahilan kung bakit nandun pa rin yung emptiness natin, mga kapatid. Anong dahilan? Si Jesus ang kapunuan ng ating pagkagutom. Amen? Ang mahal na Panginoong Jesus, mga mahal, ang dahilan, mga kapatid ko. So hanggat hindi tayo nauuhaw sa Kanya, mga mahal, hindi tayo masatisfy. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Amen. Si King David po, naranasan niya, mga mahal, lahat. Pati kasalanan, naranasan niya yan. Pero hindi niya nasumpungan ang kapahingahan ng kanyang puso't kaluluwa, mga kapatid. Amen. Gumulo ng gumulo yung kanyang buhay, mga mahal. Kaya sabi ni David sa Psalm 63 verse 1, mga mahal, basahin natin. Psalms 63 verse 1. From the book of Psalms chapter 63 verse 1. O God, thou art my God, early will I seek thee. My soul thirsteth for thee. My flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, Yes, where Lord. no water is. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tagalog, minamahal? Dito po sa aklat ng mga awit, ang kabanata po ay 63, versikulo 1. O Diyos, Ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Amen. Kinauuhawan kita ng aking kaluluwa. Yes, O God. Pananabikan kita ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Amen. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos, mga inmahal. You are my God. O God, earnestly I seek you. My soul thirsts for you. Amen. Naalala ko tuloy ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Mga inmahal, kapag siya'y nag-preach, mga kapatid, sa ating harapan, hindi pwedeng hindi siya umiyak ng umiyak sa altar call. At habang siya'y umiiyak, mga inmahal, binabanggit niya, mga kapatid, I thirst for thee. I hunger for thee, my loving God. Amen. Ganyan, mga inmahal, inulit-ulit niya, mga kapatid, habang inuulit-ulit niya, napupuspos siya, nagtitremble by the power of the Holy Spirit. Amen? Praise the Lord! Grabe, mga mahal.
Salamat sa mahal na Panginoon, mga kapatid, sapagkat binigyan tayo ng dakilang Diyos ng totoong pastor. Amen. Propeta ng Diyos, mga minamahal. Nilangisan ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Mga mahal, pagkagutom po sa Word of God, pagkauhaw po, mga kapatid ko, at pananabig sa presensya ng dakilang Diyos. Yan po yun. Yung pagkauhaw mo sa Word of God, mga mahal, siyang pagsusumikap mo, mga kapatid, hinahanap mo yung presensya ng mahal na Panginoon. Kaya kapag tayo po ay nag-worship, kapag tayo po ay nanambahan, mga mahal, at nakita mong nagmove ang Holy Spirit sa choir, mga kapatid ko, kayo po na nasa crowd, mga kapatid, iyuko na natin yung ating mga ulo. Itaas na natin yung ating mga kamay. Sapagkat sa oras na iyan, mga mahal, yung Espiritu ng dakilang Diyos nasa ating kalagitnaan na, mga kapatid. Nagmula sa trono ng biyaya ng dakilang Diyos sa kalangitan, ibinaba niya yung kanyang presensya, mga mahal. Amen. Sapagkat nakita niya dito po sa alas-asin, mga minamahal, may mga anak ng Diyos na nauuhaw, nagugutom, nananabik sa presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya pag nakita natin, nagmumubang Holy Spirit, mga minamahal ko, itaas natin ang ating mga kamay. Makiisa na tayo, mga minamahal. Nandyan na po sa gitna natin ang ating mahal na Panginoon mismo. Amen. Nais ng dakilang Diyos, pagpalain ka. Lahat ng pinadalo niya sa gawain niya, mga mahal, gusto niya pagpalain niya. Ayaw niyang lalayo, ayaw niyang uuwi, mga mahal, ni isa man sa inyo, na empty, mga kapatid ko, ang ating mga buhay. Amen? Dahil pag alis natin sa ating mga tahanan, empty na yung ating pamilya, empty na yung ating bahay. Kaya ka dumalo, mga mahal, sapagkat dito ka kukuha, mga kapatid, ng revival. Dito ka kukuha, mga mahal, ng anointing, ng Holy Spirit, ng presence ng mahal na Panginoon. Para sa pag-uwi mo, mga minamahal, doon mo i-share sa iyong pamilya yung kabutihan ng dakilang Diyos. Para lahat kayo, mga kapatid, magalak sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Lahat ng inaantok magsabing, praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon. Gising na po lahat. Amen? Kaya may mahal, para sa mga baguhan ko, meron man, mga kapatid. Anumang relihiyon ang sapian natin. Anumang material, meron ka. Anumang tagumpay, meron ka dito sa lupa, sa mundo. Kung wala doon ang righteousness ng dakilang Diyos, baliwala lahat yan. Hanggang dito lang sa lupa yan. Amen? May kayamanan tayo, may mahal, may material na bagay, walang basbas ng mahal na Panginoon, wala yung righteousness ng dakilang Diyos, wala sa iyo yung presensya ng mahal na Panginoon, hanggang lupa lang yan. Pero kapag meron kang pagpapala, binasbasan ng dakilang Diyos yan. Kasama mo ang mahal na Panginoon sa iyong kabuhayan, mga mahal, hanggang sa iyong pagtanda, hanggang sa kunin ka ng mahal na Panginoon, tatamasain mo yung pagpapalang nagmumula sa dakilang Diyos. Amen. At mararamdaman mo habang naglilingkod ka yung unspeakable joy and full of glory. Amen. Yun ang mararamdaman mo, mga mahal. Humihiyaw ka sa kagalakan, mga kapatid. Hinihiyaw mo yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Meron tayong kapatiran, mga minamahal. Pinagpala ng dakilang Diyos, mga kapatid, ng kanilang kabuhayan. Nung sila po'y pinagpala na, mga minamahal ko, nagkulang na po yung brother. Sa kanyang pagkukulang, mga minamahal, dinapuan siya ng sakit, mga kapatid, na hindi po maintindihan. Hindi rin po maipaliwanag ng doktor, mga minamahal, kung ano yung kanyang sakit. Basta, mga minamahal, tinakbo siya sa ospital, mga kapatid. Ang ginawa ng doktor, mga minamahal, wala pong findings sa kanya, nalilito yung doktor, mga minamahal, inadmit na lang siya, mga kapatid ko, sa isang kwarto. At naalala niya, mga minamahal, yung mga preachers ng ating church. Tumawag po siya sa amin, mga minamahal, gabing-gabi. At nag-single motor lang po ako, mga minamahal, at kasama ko po yung aking bayaw, mga kapatid. Pinuntahan namin sa ospital. Pagdating doon, mga mahal, humihiyaw siya sa ospital, mga kapatid ko, sa kanyang sakit. Mga minamahal. Anong sabi ko sa kanya, mga kapatid ko? Ang pagkukulang po kasi, yan ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng sakit at karamdaman. Ang sabi ko sa kanya, mga minamahal, dati-rati kapatid, sumisigaw ka, hindi sa iyong sakit. Sumisigaw ka, hindi yung nakaratay ka sa banig ng karamdaman, isinisigaw mo
yung kabutihan ng mahal na Panginoon. Sinisigaw mo yung biyaya ng Diyos sa iyo, yung righteousness ng Diyos sa iyo, mga mahal. Pero ngayon, sumisigaw ka sa problema, sa kahirapan. Sabi ko sa kanya, hindi ito ang lugar mo. Hindi ito ang lugar mo. Bumangon ka po. Ipagpipray ka namin sa panalangin natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. After namin mag-pray, mga mahal, bukas, lumabas ka na in the name of Jesus. At sumigaw ka sa pulpito. Isigaw mo yung kabutihan ng Diyos sa iyo. Amen? Mga mahal, kinabukasan, pagpasok ng doktor, mga kapatid, nagtaka siya. Mga mahal, uuwi na yung pasyente niya. Wala nang masakit. Amen? Say, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Kaya kailangan natin, mga kapatid, hanggat nandito ka sa lupa, hanggat nandito tayo sa lupa, mga mahal, mamayani sa atin yung righteousness ng dakilang Diyos. Ano yung kanyang righteousness? Yun po yung paggalaw ng kamay ng Diyos sa iyong buhay. Kikilos ang Diyos sa iyo. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Amen? At huwag natin kalimutan, God is holy. God is holy. God is righteous. Amen? God is pure, mga mahal. Hindi siya nag-tolerate ng kasalanan. Say, praise the Lord! Sapagkat ang kasalanan ang sisira ng relasyon natin sa Diyos. Amen? Hallelujah. Hanggat hindi po, mga mahal, namamayani ang righteousness ng Diyos sa ating mga buhay, hindi tayo, mga mahal, akit sa langit. Basahin natin, Matthew chapter 5, verse 20. Book of Matthew chapter 5 verse 20. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Amen. Praise God. Tagalog po, minamahal. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 5, versikulo 20, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Yun pong scribes and Pharisees dito, ito po yung mga religious people. Religious, mga minamahal, leaders. Mga relihiyoso yan, mga kapatid. Maka-Diyos din yan. Pero sabi ng talatang ito, mga mahal, hanggat hindi natin nalalampasan yung kanilang katuwiran, hindi tayo akit sa langit. Hindi tayo aakit sa langit. For I say to you that unless your righteousness exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of God. Amen? Praise the Lord. Ano ba mga mahal yung righteousness nila? Sabi ng Bible, sinasamba nila ang Diyos sa labi lang nila. Sa bibig lang. Relihiyoso sila maka-Diyos sa bibig lang. Pero sa pamumuhay, mga mahal, nandun pa rin sa kasalanan. Amen? Yung kanilang puso malayo sa kingdom ng mahal na Panginoon. Amen? Walang pagkauhaw sa Diyos sila. Walang pagkauhaw sa presensya ng... Wala namang presensya ng Diyos dun eh. Amen ba? Yun ang lamang natin sa kanila. Kaya mga minamahal, para makalamang tayo mga kapatid, kinakailangan magutom tayo, mauhaw tayo sa gawain ng Diyos. Amen ba? Mga minamahal, ibigin natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat ng inaantok, magsabing praise the Lord. Pag nasa atin ang righteousness ng dakilang Diyos, sagrado ka sa harap ng mahal na Panginoon. Binanal ka niya. Ang binanal ng dakilang Diyos, hindi na po nakikisalamuha sa gawain, mga mahal, na mga hindi banal. Hindi na po nakikiayon sa takbo ng mundo. Amen? Uulitin ko po. Kung ano yung uso ng mundo, huwag niyong ipasok sa church. Dapat yung natutunan natin sa church, yun ang ibigay natin sa mundo. Naunawaan? Ulitin ko. Yung kausuhan ng mundo, mga mahal,
Yung anong inuuso ng mundo, mga kapatid? Ano ang galaw ng mundo ngayon? Huwag nating dalhin sa church. Ang church ay banal. Dito natin tinatagpo ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Dito natin huhugutin yung ating mga pangangailangan sa mahal na Panginoon. Dito kayo tutugunin ng dakilang Diyos sa inyong mga karaingan, sa inyong mga panalangin, sa inyong mga prayer-requests. Amen po ba? So lahat ng gustong pagpalain ng mahal na Panginoon, magsabing, praise the Lord. O mahal. Ang tamlay. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord. Ayan, mga kapatid, purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya bago tayo dumako sa ating mga awitin, mga minamahal, yung taong may hunger sa righteousness ng dakilang Diyos ay yung nararamdaman niya araw-araw yung spiritual hunger, mga kapatid. Mas malakas yung appetite niya sa mga bagay na gawain ng Diyos. Amen po? Praise the Lord. Kaya mga minamahal, kung wala na tayong gana sa gawain ng mahal na Panginoon, kung puro question tayo sa gawain ng Diyos, mahal, puro tanong, mga kapatid, bakit ganito, bakit ganon, dapat hindi ganito, dapat hindi ganon, mga minamahal, wala na po kayong hunger. Mga kapatid, wala na yung thirst. Pag may hunger and thirst ka, mga minamahal, makikiayon ka kung ano po yung mga project ng ating church. Amen po. Matutuwa ka sapagkat, mga minamahal, may gawain ang mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ang dakilang Diyos natin, mga mahal. So, neglect of our spiritual life. Listen to this. Neglect of our spiritual life can take away our appetite for the righteousness of God. Kapag nagpabaya tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, nagpabaya tayo sa ating mga tungkulin, nagpabaya tayo sa ating mga ministry, o mahal, nagpabaya tayo sa calling natin sa mahal na Panginoon, sila na lang dyan, hayaan mo na, bahala na sila dyan. Kanya-kanya na tayo, o mahal. Wala na, mga kapatid. Wala ka ng appetite sa spiritual na bagay. Amen? May sakit na yung ating mga kaluluwa. Amen po ba? Praise the Lord. May mga mananampalataya kasi may mga pananampalataya tayong lahat sa mahal na Panginoon eh. Pero konti lang ang oras ng marami, mga mahal, para sa Diyos. Busy po sa araw-araw na pangangailangan ng ating physical, mga mahal. Baguhin po natin, mga kapatid. Baguhin po natin. So the very moment, mga mahal, that we began to hunger for God's righteousness, God will move on you. Diyan kikilos unti-unti ang mahal na Panginoon sa iyo. Ang pagkagutom po sa dakilang Diyos, may mahal, hindi sa pagkain ng katawan, kundi gawin mo yung iniibig ng dakilang Diyos, yung minamahal ng dakilang Diyos. Gaano po yung higpit at kapit ng relasyon natin sa mahal na Panginoon. Yan ang importante ron. Amen po ba? Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Tayo po ay nasa katotohanan. Tayo po, mga mahal, ay naglilingkod sa dakilang Diyos sa buong katotohanan. Walang halong pagkukunwari. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Kaya ang pagpapala ng dakilang Diyos, pagpapala natin yan. Ang kasaganaan ng dakilang Diyos, mga mahal, ay atin ding kasaganaan yan. Amen? Tayo po ang mga anak ng Diyos. Siya ang ating Ama sa langit. Kaya ano yung kanyang pag-aari, mga mahal? Pwede tayong humiling sa mahal na Panginoon sapagat anak tayo ng Diyos. Amen ba? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Tayo po ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Habag mo na lang, my mahal. Bibilangin ko ang kabutihan mo,
Sa dalampasigan kulang ang buhangin. Bibilangin ko pagkukulang ko. Isa pa ang luhang papatak sa akin. Habang mula lang kaya nabuhay, biyaya tunay. Kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi nakapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal mo. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Bibilangin ko kabutihan mo sa dalampasigan kulang ng buhangin. Bibilangin ko pagkukulang ko. Di sapat ang luhang papatak sa akin. Habang mula lang kaya nabuhay, biyaya tunay. Kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal mo. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Bibilangin ko kabutihan mo sa dalampasigan kulang ang buhay. Yes, God, hallelujah. Bibilangin ko pagkukulang ko. Di sapat ang luhang papatak sa akin. Hallelujah. Pagmula lang. Kausapin natin ang dakilang Diyos sa awiting ito. Kausapin natin ang mahal ng Panginoon sa awiting ito. Kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan
sa buhay ko. Bibilangin ko kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatak saan. Hallelujah! Habang mo na lang kaya't namumuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi makapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan. Sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko, kaya naman hindi magkapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal mo. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan. Sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko, kaya naman di makapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Hallelujah! Ibig mo, Jesus, ang aking sandigan. Sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko, kaya naman di magkapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan. Sa tuwing daraan mga pagsubok, hallelujah, kaya naman hindi makapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan. Sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay. Napakatamis ng presensya ng mga Panginoon. Samantalahin natin ang pagkakataong ito, may mahal. Kasama natin ang dakilang Diyos sa ating kalagitnaan. Kausapin natin muli ang dakilang Diyos sa awiting ito. Lahat tayo, may mahal, habag lang ng dakilang Diyos. Hallelujah! Kaya tayo nandito sa gawaing ito. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Salamat po sa aming mahal na pastor. Salamat po sa kanyang pangangalaga sa amin. Hallelujah! Bibilangin ko kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin.
bibilangin ko ang pagkukulang ko. Di sapat ang luhang papatag sa akin. Habang ulan lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. Kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Right, amen. Kaya naman hindi makapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi makapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Minsan pa po, kaya naman hindi magkapagbabago ng anumang pagkat ika'y mahal ko. Ang pag-ibig ko, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Ang pag-ibig ko, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Mahal. Maraming salamat na kayo ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Baka namin sa kanyang awitin. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Ano naman po ang pagsubok dumating sa ating buhay. Hallelujah. Hindi po tayo babaguhin yan. Bagkos, hallelujah. Tayo po ay patuloy na sumunod sa kaluban ng ating pinakamahal Pinoon. Kung ating po napakinggan ang pangaral kanina, hallelujah. Tayo daw po ay ginawa, inanyuan ng ating dakilang Diyos para sa kanyang kalwalatian, para sa kanyang banal na gawain. At ang sabi ng awitin, hallelujah, anumang gawin ng pagsubok, hindi na po tayong babaguhin po niyan. Hallelujah, dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos ay para sa kanyang mga anak. Maraming salamat dakilang Diyos. Hallelujah, purihin ka mahal Pinoon sa ating mga pangailangan. Patuloy po tayo sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hindi tayo kayang baguhin ng gawa ng kaaway ng ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. Tayo po inanyuhan para sa kalwalatian ng ating dakilang Diyos. Kaya ano ang sabi? Hindi po tayong kayang baguhin po niyan. Hallelujah. Ng pagsubok, anuman ang gagawin ng kaaway ng ating pinakamahal na Pinoon. For tayo po'y ginawa, inanyuan ng ating dakilang Diyos para sa kanyang kalwalatian. Kaya atin po ito yung angkinin. Tayo po'y patuloy nagsusumamo sa ating pinakamahal na Pinoon. Ating mitiin palagi ang espiritual na bagay. Hallelujah, hallelujah. Upang ang katwiran ng ating pinakamahal na Pinoon ay makikita sa ating paglilingkod, sa ating pamuhay araw-araw. Tayo po'y magsusumamo sa ating pinakamahal na Pinoon. Patuloy pa natin paabot sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, na kailangan po natin ng ating pinakamahal Pinoon higit sa mga bagay. Hallelujah, hallelujah. Ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. O bigyan po natin ng ating pinakamahal Pinoon ayon sa pinapagawa sa atin ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, higitan ang pag-ibig ng reliyon. Ano ang sabi? Ang katwiran ng reliyon, hindi sa labi, bagkos, hallelujah. Ito po ay makikita sa ating pamumuhay
sa ating pagsunod sa kalooban ng ating pinakamahal, Panginoon. Tayo po'y manalangin. Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakilat makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamahal, Panginoong Jesus. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa mga salita na patuloy niyo po tinuturo, hallelujah, sa bawat isa amin. Upo aming pinakamahal, Panginoon. Tulungan niyo ang bawat isa amin, O God, na manatili ang iyong katwiran sa aming paglilingkod dito, sa aming buhay, mahal Panginoon. Balik niyo po ang inyong pag-ibig sa iyo, bigyan niyo po kami ng puso mong pagmahal, sundin ang iba na kalooban, mahal Panginoon, at patuloy niyo po itulungan, O God, for without thee we are nothing, mahal Panginoon. Maraming salamat sa tunay na pastor pikaloob sa amin. Maraming salamat sa mahabang bait kalakasan ng aming Bruno Pastor, 10 ng kilang beloved children, O Lord God. Maraming salamat, hallelujah, sa matapat mo pong mga gawas yung mga gawain, sa mga kapatiran na patuloy niyo po dinadala katapatan sa paglilingkod sa iyo. Malayang Panginoon, narito po kami sa iyong mga pangailangan sa iyo. Patuloy po namin nilalapit, pinaabot sa iyong mahal na Panginoon, na kailangan ka namin, dakilang Diyos. Ayaw po namin ng buhay makasalanan. Bigyan niyo ko yung puso mapagmahal sa iyo, to love thee, O God, with all our heart, with all our soul, with all our might, and with all our strength. At tulungan niyo po kami maging karapat-dapat, handa sa iyong pagbabalik. Ito po ay musamot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At patuloy po natin, hallelujah. Isipin po natin ang kamay natin, Brother Pastor, ang sa punaglian sa bawat isa atin, sa ating mga pangailangan, sa ating mga request. Isa po ito sa pangako ng ating pinakamahal. Ulitin ko po, tayo po inanyuhan ng ating dakilang Diyos ayon sa kanyang wangis para sa kanyang kahalwaltian. Ang problema, kahirapan, karamdaman, ang sabi ng awitin po kanina, hallelujah, hindi po yan maging dahilan upang tayo po yung mawalay, hallelujah, sa ginawa sa atin ng ating pinakamahal Panginoon. We are being prepared, hallelujah, para sa karyan ng ating pinakamahal Panginoon. Upang aming pinakamahal Panginoong Jesus, narito po kami sa mga pangailangan sa iyo, O God. Sa pangunang palangin po ng aming Brother Pastor, Willis Almeida, your in-time prophet, mahal Panginoon, pasama-sama po namin pinapaabot sa iyo ang bawat isa amin, mahal Panginoon, ay mayroon po kaming pangailangan sa iyo, dakilang Diyos. At hallelujah, sa makaparehang pangalan niyo po, mahal Panginoon, aming sinasawata, lahat ng uri na gawa ng kaaway, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, makaramdaman, problema at kahirapan, sa makaparehang pangalan ni Jesus, demons cast out right now, demons of carnality, pride of life, wind, glory, panglupay-pay, panlalamig, evil thoughts, demons cast out right now. Demons cast out in Jesus' name. Lahat ng mga problema, kahirapan, karamdaman, demons cast out right now. Be healed right now sa pangalan ni Jesus. Sa mga parang pangalan ni Jesus, we declare victory in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Sa panalangin namin, Brother Pastor Willis Almeida, atin na po, hallelujah, inangkin ang katugunan ng panalangin, ating mga kailangan sa ating dakilang Diyos. Victory sa makaparehang pangalan ng ating pinamahal Hesus Kristo. At patuloy po natin bilang ganti sa ating dakilang Diyos. Tayo po sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Patuloy, hallelujah, na pagbibigay luhati sa makaparehang pangalan ng ating dakilang Diyos. Sabay-sabay po tayo, may kasamang lukso po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal Pinoon. Hallelujah. Patuloy po natin, we love you the Lord, but there is Jesus loves you more. Amen. Praise the Lord. At God bless you po, Brother din Preacher, Brother din Guzman. God bless you po sa salita ng ating pinakamahal Pinoon. At tuloy-tuloy na po tayo. Narito po tayo sa ating mga announcement. At habang naghanda po ang ating ilan sa ating mga selected sister adults, beloved adults choir para sa ating special love offering. Narito po ang ating brother elder, Brother Tali Truyo. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother Eddie Grafani. At amin mahal, bago ito dumako sa ating mga announcement, tayo muna ikukuha amin mahal ng ito po mahal ay hindi po ito para sa church improvement. Ito po ay ating pong tulong natin mahal sa pamilya ng ating beloved Brother Doming Jimenez, mahal. Praise the Lord. Kaya po mahal, tayo po ay makipagkaisa para makatulong tayo minmahal sa pamilya ng ating beloved Brother Doming minmahal. Praise the Lord. Sa kanilang mga pangailangan, kaya po minmahal sa inyong ibigay, taas po ninyo minmahal. Ito po ay panalangin ating beloved Brother Jubin Paraiso. Amen. Praise the Lord. Manalangin tayo, mga mahal.
Hallelujah, hallelujah. O po dakila naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamahal na Jesus. Narito po ang bawat sa amin, dakilang Diyos. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos sa aming dalangin, mahal na Jesus. Sa amin po nga special love offering, dakilang Diyos, para po sa aming mahal na kapatid, dakilang Diyos na nasa piling mo na, mahal na Jesus. Hallelujah. Nawa, dakilang Diyos, pagpalain mo, mahal po ng mga magkakaloob sa mga bagay na ito, dakilang Diyos. Iyong basbasahan, dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Iyong pagpalain, mahal na Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pagpalain ka ng Diyos, iibigin ka rin niya, magbigay at bibigyan ng maraming biyaya. Siksik-liklik at umapaw ang ibabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Pagpalain ka ng Diyos, ibigin ka rin niya, magbigay at bibigyan ng maraming biyaya. Siksik-liklik at umapaw ang ibabalik sa'yo. At yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Siksik-liklik at umapaw ang ibabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Adults Choir. At amin naman tayo pinadako na sa ating mga announcements sa mga gawain pong minahal sa Pastoral House ng Alas Asin, Maribeles, Batan. 3 beses pong minahal ang gawain dito sa loob ng isang linggo. Miyerkules, Biyernes at Linggo minahal ang gawain dito. Araw ng Miyerkules, ito po ang ating midweek service. Nagsimula po ng 1:00 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. At sa araw naman ng Biyernes, katulad kagabi minahal, ito po ang ating overnight prayer. Nagsimula po minahal ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng Sabado ng umaga. At sa araw naman ng Linggo, ito ang ating general worship minahal. Ito po nagsimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At sa atin pong radio program na mapapakinggan, ito po sa Jesus Miracle Hour, DCME, 1530 kHz sa inyong mga radio. Araw-araw ito minahal na mapakinggan. Lunes ito hanggang Sabado, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. At sa atin pong television program na mapapanood, ito po sa PTV4 or Channel 4. Ito po mamaya po minahal yan. Mamayang gabi, alas 10:30 ng gabi magsimula hanggang alas 12 ng hating gabi. At sa ating pong Jesus Miracle Hour, GMCIM, Alas Asin, Bataan ng Minahal, araw-araw din ito na mapapanood. Ito po'y Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. At sa atin pong prayer and counseling, Minahal, dyan ang number ng cellphone ng ating beloved ordained preacher. Kayo po'y makipag-usap pwede sa personal at pwede makipag-usap sa cellphone, Minahal. Praise the Lord. At mayroon din po tayong lihan sa pagkatapos ng gawain. Praise the Lord. At Minahal, mamaya pong umaga ang libing nating kapatid, ating beloved Brother Doming Jimenez. Kaya po Minahal, sa lahat po ng mga choir, yung suot po ninyo ngayon, finest choir, adults choir, yung suot ninyo ngayon, yan din ang isusuot ninyo mamaya. Ulitin natin, yung suot ninyo ngayon Minahal, puti, blue. Yan po ang susuot mamaya. At kailangan Minahal, alas 9 pa lang, nandoon na po tayo sa Godspeed, nauuna tayo doon.
sapagkat i-arrange pang minamahal yung mga gamitan. Kaya mauna po tayo dun sa mga minamahal, mga kapatiran, mga minamahal, praise the Lord. At huwag kayo pumunta ng alanganing oras, baka pagdating nyo doon, tapos na ang puri, mga minamahal. Kaya alas 9, nandoon na tayong lahat, mga minamahal, praise the Lord. Sa Godspeed. Diretso na po tayo sa Godspeed, mga minamahal, praise the Lord. At ulitin natin sa uniform, yung suot ninyo ngayon, blue at saka puti, yan po ang suot ninyo mamaya. Praise the Lord. At hanggang dito lamang po, minamahal, ang gawain sa araw na ito. Tayo po'y tumayo lahat, minamahal, para sa ating pagtatapos. At ito po'y ako na rin po manalangin, minamahal. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo lahat, minamahal. Mapagpala naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus, mahal na Panginoon, sa mga sandali ito, mahal na Panginoon, kami po ay nagpapaabot ng mitaos pusong salamat, mahal na Panginoon, sa katatapos, sa tagumpay na katatapos ng banal na gawain sa araw na ito, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa paggabay patnubay mo, mahal na Panginoon, sa banal na gawain, mula sa mga uwitan ng joyful songs, solemn songs, sa buhay ng mga patutuo ng aming mga kapatiran, mahal na Panginoon, at sa mga nagbibigay dito sa banal na gawain, mahal na Panginoon, na ikasampung bahagi at mga handog, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, at maraming salamat din, mahal na Panginoon, sa mga awitan ng children's choir, adult choir, youth choir, mahal na Panginoon, maging sa mga finest generation choir. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa pagkilos mo sa aming kaligitnaan. At higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa mga salita mo ng kaligtasan na amin pong napakinggan, mahal na Panginoon, sa umagang ito, naging karagdagan, mahal na Panginoon, sa aming mga panampalataya, mahal na Panginoon. At sa amin pong paghiwalay-hiwalay, mahal na Panginoon, hiwalay mo kami pansamantala, ngunit bigkisin mo kami, mahal na Panginoon, ng banal pag-ibig mo. At sa amin pong pag-uwi sa aming kanyang tahanan, mahal na Panginoon, paratingin mo po kami, mahal na Panginoon, na malulhati, ilayo mo po kami sa anong mga madisesi at kapamakan. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Ito po aming samot panalangin sa matamis at magkapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, I love